Suratu Asy-Syu'ara, ang mga manunula. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ta, Sin, Mim. Ito ang mga ayat kapahayagan ng malinaw na aklat, Quran. Marahil o Muhammad, nais mong patayin ang iyong sarili sa kalungkutan sapagkat sila ay hindi naging mga naniniwala sa iyong dalang mensahe. Katotohanan, kung aming naisin, kami ay maaaring magbaba sa kanila mula sa kalangitan ng isang aya, palatandaan upang baluktutin nito ang kanilang mga leeg sa pagkayupapa. At walang paalalang dumarating sa kanila bilang isang panibagong kapahayagan mula sa mahabagin, malibang sila ay nagsisilayo mula rito. Sapagkat katiyakan nga, kanilang itinakwil na ang Quran, ngunit hindi maglalaon, may darating sa kanilang balita na siya nilang lagi nang pinagtatawanan. Hindi ba nila nakikita ang kalupaan kung gaano karami ang aming pinatubo roon ng bawat pinagpalang uri ng mga halamanan? Katotohanan, naririto ang isang aya, palatandaan, ngunit karamihan sa kanila ay hindi nagiging mga naniniwala. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang ganap na makapangyarihan, ang maawain. At alalahanin mo nang ang iyong Panginoon ay nanawagan kay Moises na nagsasabing ikaw ay magtungo sa mga mamamayang mapaggawa ng kamalian. Sila ang mga mamamayan ni Paraon, hindi ba nila kinatatakutan ang Allah? Siya ay nagsabi, aking Panginoon, katotohanan, ako ay nangangamba na maaaring sila ay magtakwil sa akin. At maaaring ang aking dibdib ay manikip at ang aking dila ay hindi maging matatas, kaya ipadala si Aaron upang siya ay aking maging alalay. At maaaring sila ay mayroong iatang na kaso laban sa akin ng isang pagkakasala ng pagpatay, kaya ako ay nangangambang ako ay kanilang patayin. Ang Allah ay nagsabi, hindi, humayo kayong dalawa na dala ang aming mga ayat, babala, himala, katotohanan. Kami ay nasa sa inyo na sumusubaybay at nakikinig. Kaya kayo ay magtungo kay Paraon at inyong sabihin sa kanya, kami ay mga sugo ng Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Kami ay inuutusang ipadala mo sa amin ang mga anak ni Israel. Nang sila ay humarap kay Paraon, siya ay nagsabi kay Moises, hindi ba ikaw ay aming pinalaking kabilang sa amin at ikaw ay tinuring ko bilang isang anak at ikaw ay nanatiling kabilang sa amin ng mahabang taon ng iyong buhay? At sa kabila nito, nagawa mo pang isagawa ang gawaing pagpatay ng tao at ikaw ay napabilang sa mga taong walang utang na loob. Siya, si Moises, ay nagsabi, nagawa ko man iyon nang ako ay kabilang ng mga naliligaw, walang kaalaman. Kaya ako ay tumakas mula sa inyo nang ako ay natakot sa inyo. Magkagayon man, ako ay ginawaran ng aking Panginoon ng matuwid na paghatol at ako ay ginawa o itinalaga bilang isa sa kanyang mga sugo. At ito ba ay isang kabutihang loob na isinusumbat mo sa akin na iyong inalipin at binusabos ang mga anak ni Israel? Si Paraon ay nagsabi, at ano ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha? Siya, si Moises, ay nagsabi, ang Panginoon ng mga kalangitan at ng kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng dalawang ito, kung kayo ay may katiyakan sa pananampalataya.
Siya, si Paraon, ay nagsabi sa mga taong nakapaligid sa kanya, "Hindi ba kayo nakaririnig?" Siya, si Moises, ay nagsabi, "Ang inyong Panginoon at ang Panginoon ng inyong mga naunang ninuno." Siya, si Paraon, ay nagsabi ng may panunuya, "Katotohanan, ang inyong sugo na ipinadala sa inyo ay isang baliw." Siya, si Moises, ay nagsabi, "Ang Panginoon ng silangan at ng kanluran at ng anumang nasa pagitan ng dalawang ito, kung kayo ay nakauunawa." Siya, si Paraon, ay nagsabi, "Kung ikaw ay magturing ng ibang Diyos bukod sa akin, ikaw ay aking ipakukulong kasama ng mga bilanggo." Siya, si Moises, ay nagsabi, "Kahit ba ikaw ay dalhan o pakitaan ko ng isang malinaw na bagay bilang katibayan." Siya, si Paraon, ay nagsabi, "Gayunpaman, dalhin o ipakita mo ito kung ikaw nga ay kabilang sa mga makatotohanan." Kaya inihagis niya ni Moises ang kanyang tungkod, kaya kagyat na ito ay isang tunay na ahas, maliwanag. At inilabas niya ang kanyang kamay, kaya kagyat na ito ay naging maputi sa mga nakakikitang nanonood. Siya, si Paraon, ay nagsabi sa kanyang mga bantog at kilalang namumunong nakapaligid sa kanya, "Katotohanan, ito ay isang bihasang salamangkero." Siya ay naghahangad na kayo ay kanyang itaboy sa labas ng inyong lupain sa pamamagitan ng kanyang salamangka. Kaya ano ang inyong dapat na ipag-utos o mungkahi? Sila ay nagsabi, "Ipagpaliban ang anumang nauukol sa kanya at sa kanyang kapatid at magpadala sa mga lungsod ng mga tagapagtipon na magdadala sa iyo ng lahat ng bihasang salamangkero." Kaya ang mga salamangkero ay tinipon para sa pakikipagharap sa inaitakdang araw. At ito ang sinabi sa mga tao, "Hindi ba kayo magsisitipon upang sakali tayo ay magsisunod sa mga salamangkero kung sila ay magsipagwagi?" Kaya nang ang mga salamangkero ay nagsirating, sila ay nagsabi kay Paraon, "Mayroon ba kaming tiyak na gantimpala kung kami ay magwawagi?" Siya, si Paraon, ay nagsabi, "Oo, at sa gayon kayo ay mapabibilang sa mga malalapit sa akin." Si Moises ay nagsabi sa kanila, "Ihagis ninyo ang anumang inyong nararapat na ihagis." Kaya kanilang inihagis ang kanilang mga lubid at kanilang mga tungkod at nagsabing, "Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Paraon, katiyakan kami ang magsisipagwagi." Kaya inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at kapag dakay, nilulon nito ang anumang kanilang hinuwad. Kaya sa oras na iyon, ang mga salamangkero ay nagsipagpatira pa sa Allah. Sila ay nagsisi at nagsabi, "Kami ay naniwala sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha, ang Panginoon nina Moises at Aaron." Siya, si Paraon, ay nagalit at nagsabi, "Kayo ay naniwala sa kanya kay Moises bago pa man ako nagbigay sa inyo ng kapahintulutan. Katotohanan, siya ang inyong pinuno na nagturo sa inyo ng salamangka. Ngunit inyong mapag-aalaman, katiyakang aking puputulin ang inyong mga kamay at ang inyong mga paa ng magkabilaan at katiyakang kayong lahat ay aking ipapako." Sila ay nagsabi, "Walang mahirap
para sa amin. Katotohanan, sa aming Panginoon Allah, kami ay magbabalik. Katotohanan, kami ay umaasa na ang aming Panginoon ay magpapatawad sa aming mga kasalanan sapagkat kami ang naunang mga naniwala. At kami ay nagbigay inspirasyon kay Moises maglakbay sa oras ng gabi kasama ang aking mga alipin. Katotohanan, kayo ay tutugisin. Kaya si Paraon ay nagpadala sa mga lungsod ng mga tagapagtipon. At kanyang sinabi, katotohanan, ang mga ito ay maliit na pulutong lamang. At katotohanan, sila ay nakagagalit sa atin. At katotohanan, tayo ay nagkakaisa, laging nakahanda. Kaya sila ay aming pinalayas mula sa mga hardin at mga bukal. At mula sa mga yaman at mga mararangal na tirahan. Ganyan nga, at aming pinangyaring manahin ito ng mga anak ni Israel. Kaya sila ay kanilang tinugis sa pagsikat ng araw. At nang ang dalawang pangkat ay magtagpo sa isa't isa, ang makasamahan ni Moises ay nagsabi, katotohanan, tayo ay malapit na nilang maabutan. Siya si Moises ay nagsabi, hindi, katotohanan, nasa sa aking panig ang aking Panginoon. Siya ay magpapatnubay sa akin. Pagkaraan, kami ay nagbigay inspirasyon kay Moises, hampasin mo ng iyong tungkod ang dagat, at ito ay nahati. At bawat bahagi ng tubig dagat ay naging tulad ng isang mataas na bundok. At aming pinasulong roon ang mga ibang tumutugis. At aming iniligtas si Moises at ang kanyang mga kasama, silang lahat. Pagkaraan, aming nilunod ang mga iba. Katotohanan, naririto ang isang aya, aral, ngunit karamihan sa kanila ay mga di naniniwala. At tunay na ang iyong Panginoon, siya ang ganap na makapangyarihan, ang maawain. At bigkasin mo sa kanila ang pangyayari, balita ni Abraham. Nang siya ay magsabi sa kanyang ama at kanyang mga mamamayan, ano ang inyong mga sinasamba? Sila ay nagsabi, sinasamba namin ang mga idolo, ribulto, at kami ay nanantiling tapat, nananalig sa mga ito. Siya ay nagsabi, sila ba mga rebulto ay nakaririnig sa inyo kung kayo ay nananawagan sa kanila? O sila ba ay nakapagbibigay buti sa inyo? O sila ba ay nakapipinsala? Sila ay nagsabing, ngunit natagpuan namin ang aming mga ninuno na ganyan ang ginagawa. Siya ay nagsabi, nakikita ba ninyo kung ano ang inyong mga sinasamba? Kayo at ang inyong mga ninuno? Katotohanan, sila ay aking mga kaaway maliban sa Panginoon ng lahat ng nilikha. Na siyang lumikha sa akin at siyang papatnubay sa akin. At siya ang nagpapakain sa akin at nagbibigay sa akin ng inumin. At kapag ako ay may sakit, siya ang nagpapagaling sa akin.
at siyang magtutulot na ako ay mamatay, pagkaraan ay muling bubuhayin. At siya ang aking inaasahang magpapatawad sa aking mga kasalanan sa araw ng pagbabayad. At siya ay nagsabi, Aking Panginoon, igawan mo po sa akin ang tamang paghatol at ibilang mo po ako sa mga taong matuwid. At ipagkaloob mo po sa akin ang pagbanggit, dangal, sa mga darating pang mga salinlahi, henerasyon. At gawin mo po ako bilang isa sa mga tagapagmana ng paraiso ng kaligayahan. At patawarin mo po ang aking ama. Katotohanan, siya ay kabilang sa mga nangaligaw. At huwag mo po akong gawing kaaba-aba sa araw na silang lahat ay binuhay na muli. Ang araw na walang yaman o mga anak ang makatutulong. Maliban sa sino mang dumating sa Allah na malinis, may mabuting puso. At ang paraiso ay dadalihing malapit sa araw na iyon sa mga natatakot sa Allah. At ang impyerno ay palilitawin ipakikita sa mga nagsipaglihis. At ito ang sasabihin sa kanila, nasaan ang anumang lagi ninyong sinasamba? Bukod sa Allah, sila ba ay makatutulong sa inyo o kanilang matutulungan man lamang ang kanilang mga sarili? Pagkaraan, sila, mga inidolong estatwa, ay itataob sa loob nito ng impyerno, sila at ang mga nagsilihis. At ang mga kawal, kampo ni Iblis, Satanas, lahat ay magkakasama. Sila ay magsasabi habang nakikipagtalo roon, Sumpa man sa Allah na kami ay nasa hayag na kamalian. Nang aming ipinantay sa inyo, kayong mga iniidolo, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. At walang sino man ang nagligaw sa amin maliban ang mga paggawa ng kabuktutan. Kaya ngayon kami ay walang matagpo ang mga tagapamagitan at wala kahit isang matalik na kaibigan upang kami ay tulungan. Kaya kung kami lamang ay may isang pagkakataong bumalik sa mundo, marahil kami ay kabilang sa mga naniniwala. Katotohanan, naririto ang isang aya, babala, palatandaan, ngunit karamihan sa kanila ay mga di naniniwala. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang ganap na makapangyarihan, ang maawain. Ang mga mamamayan ni Noah ay nagtakwil sa mga sugo. Nang ang kanilang kapatid na si Noah ay nagsabi sa kanila, Hindi ba ninyo kinatatakutan ang Allah? Katotohanang ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo. Kaya matakot kayo sa Allah at ako ay inyong sundin. At ako ay walang hinihiling para rito ng anumang kabayaran. Ang aking kabayaran ay magmumula sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Kaya matakot kayo sa Allah at ako ay inyong sundin. Sila ay nagsabi, Kami ba ay dapat na maniwala sa iyo, gayong wala namang ibang sumusunod sa iyo, kundi ang mga mabababa uri ng tao? Siya ay nagsabi, At ano ang aking kaalaman tungkol sa anumang kanilang palagiang ginagawa?
Ang kanilang pagtutuos ay nakaatang lamang sa aking Panginoon kung ito ay inyong namamalayan o magawang unawain. At hindi ako ang isang magtataboy sa mga naniniwala. Ako ay isa lamang tagapagbabala. Sila ay nagsabi, kung ikaw o Noah ay hindi magtitigil, katiyakan ikaw ay mapabibilang sa mga pinagbabato. Siya, si Noah, ay nanalangin at nagsabi, aking Panginoon, katotohanan, ako ay itinakwil ng aking mga mamamayan. Kaya, O Allah, ikaw ay maghatol sa pagitan ko at sa pagitan nila ng may makatwirang paghatol, at ako po ay iligtas mo at ang mga kasama kong kabilang sa mga naniniwala. Kaya sila ay aming iniligtas at ang kanyang mga kasama sa nilulang o nilamnang sasakyang dagat. Pagkaraan, aming nilunod pagkatapos ang mga nalalabi sa mga di naniwala. Katotohanan, naririto ang isang aya, palatandaan at babala, ngunit karamihan sa kanila ay mga di naniniwala. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang ganap na makapangyarihan, ang maawain. Ang mamamayan ng Ad ay nagtakwil sa mga sugo. Nang ang kanilang kapatid na si Hud ay nagsabi sa kanila, hindi ba ninyo kinatatakutan ng Allah? Katotohanan, ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo. Kaya matakot kayo sa Allah at ako ay inyong sundin. At ako ay walang hinihiling sa inyo para rito ng alinmang gantimpala. Ang aking gantimpala ay magmumula sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Kayo ba ay nagtatayo sa bawat mataas ng puok ng isang palatandaan, mga palasyo at tanggulan upang aliwin ang inyong mga sarili? At kayo ay kumukuha para sa inyong mga sarili ng mga pagtatayuan ng mga palasyo o tanggulan upang sakali kayo ay manatili roon ng walang hanggan? At kapag kayo ay maghampas, kayo ay humahampas tulad ng mga taong malulupit? Kaya matakot kayo sa Allah at ako ay inyong sundin. At inyong katakutan ng Allah na siyang nagkaloob sa inyo ng anumang mga mabubuting bagay na inyong nalalaman. Nagkaloob sa inyo ng mga hayupan, sakawan ng bakahan at mga anak, at ng mga hardin at mga bukal. Katotohanan, pinangangambahan ko para sa inyo ang nagbabadyang parusa ng isang nakasisindak na araw. Sila ay nagsabi, walang pagkakaiba sa amin kung kami ay iyong bigyang payo o ikaw ay hindi isa sa mga tagapayo. Ito ay walang ano paman maliban sa mga kaugalian ng mga sinaunang tao. At kami ay hindi maparurusahan. Kaya siya, si Hud, ay kanilang itinakwil at sila ay aming winasak. Katotohanan, naririto sa kasaysayan ni Hud ang isang aya, babala, ngunit karamihan sa kanila ay mga di naniniwala. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang ganap na makapangyarihan, ang maawain.
Ang mga tribo ng Thamud ay nagtakwil sa mga sugo nang ang kanilang kapatid na si Saleh ay nagsabi sa kanila, "Hindi ba ninyo kinatatakutan ang Allah? Katotohanan, ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo. Kaya matakot kayo sa Allah at ako ay inyong sundin. At ako ay walang hinihiling sa inyo para rito ng alinmang gantimpala. Ang aking gantimpala ay magmumula sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Kayo ba ay may iwan dito sa anumang naririto na ligtas mula sa kamatayan? Sa mga hardin at mga bukal, at sa mga sakahang pananim, bukirin, at mga punong datilis na may malambot na bunga. At kayo ay naguukit mula sa mga bundok upang inyong gawing mga bahay ng buong husay. Kaya matakot kayo sa Allah at ako ay inyong sundin. At huwag kayong sumunod sa kautusan ng mga mapagmalabis. Yaong mga naghahasik ng labis na katiwalian sa mga lupain at sila ay hindi natutong maging matuwid. Sila ay nagsabi, ikaw ay isa lamang sa mga nagayuma ng salamangka. Ikaw ay tao lamang na tulad namin, kaya ikaw ay magdala o magpakita sa amin ng isang aya, himala o palatandaan kung tunay nga na ikaw ay kabilang sa mga makatotohanan. Siya, si Saleh, ay nagsabi, ito ay isang babaeng kamelyo. Siya ay may karapatang uminom ng tubig, at kayo ay may karapatan ding uminom ng tubig sa bawat araw na itinakda. At huwag ninyong sasalingin ito ng anumang kapinsalaan. Baka mangyaring kayo ay datnan ng parusa ng isang nakasisindak na araw. Ngunit ito, ang babaeng kamelyo, ay kanilang pinilay o nilumpo at pagkaraay pinatay, kaya sila ay nakaramdam ng pagsisisi. Kaya ang parusa ay humablot sa kanila. Katotohanan, naririto ang isang aya, tanda, ngunit karamihan sa kanila ay mga di naniniwala. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang ganap na makapangyarihan, ang maawain. Ang mga mamamayan ni Lot ay nagtakwil sa mga sugo. Nang ang kanilang kapatid na si Lot ay nagsabi sa kanila, hindi ba ninyo kinatatakutan ang Allah? Katotohanan, ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo. Kaya matakot kayo sa Allah at ako ay inyong sundin. At ako ay walang hinihiling sa inyo para rito ng alinmang gantimpala. Ang aking gantimpala ay magmumula sa Panginoon ng lahat. Kayo ba ay nakikipag-ulayaw sa mga lalaki mula sa alamin, sangkatauhan? At inyong tinatalikdan ang anumang likas na nilikha ng Allah para sa inyo, ang mga babae, bilang mga asawa? Ngunit kayo ay mga taong mapaghimagsik. Sila ay nagsabi, kung ikaw ay hindi magtitigil o Lot, katiyakan, ikaw ay mapabibilang sa mga itinaboy palabas ng bayan. Siya ay nagsabi, katotohanan, ako ay kabilang sa mga namumuhi ukol sa inyong mga gawaing ito. Aking Panginoon, iligtas mo po ako at ang aking mag-anak mula sa masamang bunga ng kanilang mga ginagawa.
Kaya siya at ang kanyang mag-anak ay aming iniligtas silang lahat. Maliban sa isang matandang babae, asawa ni Lut, na kabilang sa mga napag-iwanan. Pagkaraan, aming pinuksa ang mga iba. At sila ay aming pinaulanan ng isang ulan ng bato bilang parusa. At sadyang kasamaan ang idinulot ng ulan sa mga taong binalaan. Katotohanan, naririto ang isang aya, babala, subalit karamihan sa kanila ay mga di naniniwala. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang ganap na makapangyarihan, ang maawain. Ang mga naninirahan sa mga kakahuyan ay nagtakwil sa mga sugo. Nang si Shuaib ay nagsabi sa kanila, hindi ba ninyo kinatatakutan ang Allah? Katotohanan, ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo. Kaya matakot kayo sa Allah at ako ay inyong sundin. At ako ay walang hinihiling sa inyo para rito ng alinmang gantimpala. Ang aking gantimpala ay magmumula sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Magbigay kayo ng wastong sukat at huwag kayong makibilang sa mga nagdudulot ng kawalan. At inyong timbangin ng patas, walang pandaraya ang pagtimbang. At huwag ninyong pagkaitan ang mga tao ng kanilang karapatan at huwag kayong gumawa ng kasamaan sa mundo, naghahasik ng katiwalian. At inyong katakutan, siya na lumikha sa inyo at sa mga naunang henerasyon o salinlahi. Sila ay nagsabi, ikaw ay isa lamang sa mga nagayuma. Ikaw, o Shuaib, ay isa lamang taong tulad namin at katotohanan sa palagay namin ikaw ay isa sa mga sinungaling. Kaya papangyarihin mong ang isang piraso mula sa langit ay mahulog sa amin kung ikaw nga ay kabilang sa mga makatotohanan. Siya, si Shuaib, ay nagsabi, ang aking Panginoon ay lubos na nababatid ang anumang inyong ginagawa. Ngunit siya, si Shuaib, ay kanilang itinakwil, kaya sila ay hinablot ng parusa ng araw ng maitim na ulap. Katotohanan, ito ay parusa ng isang nakasisindak na araw. Katotohanan, naririto ang isang aya, babala o palatandaan, ngunit karamihan sa kanila ay mga di naniniwala. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang ganap na makapangyarihan, ang maawain. At katotohanan, ito, ang Quran, ay isang kapahayagan mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Ito ay ipinahayag, ibinaba ng isang pinagkakatiwalaang espiritu, ang Anghel Gabriel. Kanyang itinanim sa iyong puso o Muhammad upang ikaw ay maging isa sa mga tagapagbabala. Sa isang malinaw na dila o wikang Arabe. At katotohanan, ito ay binanggit sa mga kasulatan ng mga naunang mamamayan. At hindi ba ito ay isang aya, kapahayagan sa kanila na kinikilala ng mga taong maalam sa mga anak ni Israel? At kung ito man ay aming ipinahayag sa ibang wika ng mga banyaga. At ito ay kanyang binigkas sa kanila ng buong husay. Sa kabila nito, sila ay hindi pa rin naniniwala rito.
Tulad ng kanilang pagtatakwil ay ganyan din namin itinatanim ito ang kawalan ng paniniwala sa puso ng mga mapaggawa ng kabuktutan. Sila ay hindi maniniwala rito sa mga kapahayagan hanggang kanilang makita ang mahapding parusa. Kaya ito ay darating sa kanila ng biglaan habang ito ay hindi nila namamalayan. Sa gayon, sila ay magsasabi, kami ba ay maaaring palugitanan? Kaya sila ba ay nagmamadali sa aming parusa? Hindi mo ba isinaalang-alang na kung kami ay nagkaloob sa kanila ng kasiyahan sa mahabang panahon? Pagkaraan, dumating sa kanila ang anumang parusang ipinangako sa kanila. Sila ay hindi matutulungan ng kasiyahang ipinagkaloob sa kanila. At kailanman hindi namin winasak ang alinmang bayan maliban ito ay nagkaroon muna ng isang tagapagbabala. Bilang isang paalala at kailanman kami ay hindi naging di makatarungan kanino man. At ito, ang Quran ay hindi ipinahayag ng mga demonyo. Ito ay hindi pinahihintulot para sa kanila at sila ay walang kakayahan. Katotohanan, sila mula sa pandinig nito ay inilayo. Kaya huwag kayong manawagan, manalangin sa Allah ng may ibang kasamang Diyos, magkagayon kayo ay magiging kabilang ng mga pinarusahan. At magbabala, O Muhammad, sa iyong malalapit na kamag-anakan. At iyong ibaba ang diwa ng kabaitan o pagpapakumbaba sa mga sumusunod sa iyo mula sa mga naniniwala. Kaya kung sila man ay sumuway sa iyo, magkagayon iyong sabihin, katotohanan, ako ay walang kaugnayan sa anumang inyong ginagawa. At magtiwala sa Allah, ang ganap na makapangyarihan, ang maawain. Na siyang nakakikita sa iyo kapag ikaw ay bumabangon. At siya ang nakakikita maging sa iyong mga galaw kasama ng mga nagpapatira pa. Katotohanan, siya ang lubos na nakaririnig, ang maalam. O mga tao, ipagbibigay alam ko ba sa inyo kung kanino bumababa ang mga demonyo? Sila ang mga demonyo ay bumababa sa bawat sinungaling, makasalanan. Kanilang inililipat ang anumang kanilang narinig sa tao at karamihan sa kanila ay mga sinungaling. At ang mga manunula, tanging ang mga nagsipaglihis ang magsisisunod sa kanila. Hindi mo ba nakikita na sa bawat lambak na kanilang nililibutan? At sila ay nagsasabi ng anumang hindi nila ginagawa. Maliban iyong mga manunula na naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid at nag-alaala sa Allah ng palagian at ipinagtatanggol ang kapwa Muslim pagkaraang sila ay ginawa ng kamalian o di makatarungan at yung mga gumagawa ng kamalian ay kanilang mapag-aalaman kung anong uri ng masamang pagbabalik ang kanilang babalikan.